you are actually pushing to institutionalize a pension system for OFWs, right? Tama kayo doon. Kasi OFW yan ng 10 taon, 20 taon, totoo yan. That you said would be separate from the SSS. So yung OFWs may sarili siyang pension fund. How would you do it? Because pag ganon, there has to be a system involved na yung OFW maghuhulog buwan-buwan. Exactly. Okay. Kasi Ms. Karen, experience namin dito sa Action Center namin sa Quezon City, matatanda na. Tapos sabi ko, nag-OFW ho kayo, di ba? Oo, kasi pinaaral ko yung anak ko eh. Kaso hindi nakatapos, nag-asawa ka agad. Inuno ko ho yung tirahan namin. Kaya ngayon, naghihingi ng AX dito sa opisina. Yun, ayuda. Pinapadala namin sa DSWD dahil walang pampagamot. That is the problem. Pero kung aside sa Social Security, meron siya nakukut-kot, meron siya kahit papano na natatanggap na 10,000 o 15,000. Depende sa kanyang contribution. Happy tayo. Maglalagay ang gobyerno, magko-contribute ka rin. Depende sa Ganda yan. din. Yeah, actually, Senator-elect Erwin, that would be a good law. That is like changing. Game changer. Exactly, Ms. Karen. Kasi karamihan, hindi naman lahat ng OFW natin mga engineer. Hindi naman lahat kapitan ng barko. Karamihan sa mga OFW na kahit na seaman, pag sinabing seaman, able-bodied seaman, yung tiga-tik-tik ng kalaman, tiga-pintura, karamihan domestic helper. Walang naiipon yan, Miss Karen, dahil yung kanya, pag okay na siya, pag nakapagpatayo siya ng bahay, pero yung future niya, pag retire niya, hindi naisip. Dahil iniisip ng mga yan, lalo na yung mga maliliit ang sweldo, yung anak ko, mapag-graduate ko, mabilhan ko ng bahay, yung aking pamilya, tapos. But when they retire, they have none. Total, may SSS. Jesus Maria Joseph, ang SSS 5,000, sapat lang para makabili ng maintenance. Okay. Every day, Ms. Karen, dito sa office ko, people are lining up, karamihan dyan, OFWs, asking for help. Sabi ko, doon po, bibigyan namin kayo ng referral sa DSWD. Okay, now here's a bit, this is harder, is you actually are pushing, and please answer this just very shortly, because I have so many other questions. During the campaign, 50% health coverage of hospital bills for OFWs and their families. I mean, it sounds great in the campaign trail, Senator-elect Erwin, but that's a lot of money. Malaki ang pera nun. Eh kung ngayon nga ang nagko-contribute sa PhilHealth, dismayado pa, eh ano pa, saan mo kukunin ang 50% health coverage? Budget allocation, Ms. Karen, proper budgeting sa House and then sa Senate. I believe we may dapat ito yung mga unahin natin. We call them heroes, Ms. Karen. Pero anong benepisyo na nakuha nila? Wala eh. Walang retirement. Sa health, bahala ka na dyan. Sapat na yung PhilHealth. Bigyan naman natin sila na we call them heroes ng konting ibang klaseng benepisyo. They bring in billions of pesos. Institutional. Institutional. Medyo we separate them because sila yung bumubuhay sa atin, di ba? Alagaan naman natin. That's what I'm saying. So doon tayo sa budget allocation. Maano magbawas siguro tayo dito sa mga infra natin. Bawas tayo yung mga flood control. Wala naman tayo nakikita, di ba? Yung iba pang mga projects natin sa mga national irrigation, bawas tayo doon, di ba? Ilagay natin dito. It's just a matter of budgeting, Ms. Karen.